Ibigay mo na itong black card kay Ineng Vanessa. Huwag mo nang paabutin sa iyakan ng pagtatampo niya, Mateo. Pero ma, savings ni Wendy iyan para sana sa emergency fund namin ni baby. Baka maghanap, ano ba ang alam niyan, kundi magmukmok sa kwarto. 2 linggo na siyang nakapanganak. Pero tignan mo nga, lalong pumangit at tumaba. Bumili ka ng mamahaling bag para kay Vanessa. 7 taon na siyang nagtitiis sa anino ng asawa mo, Mateo. Deserve ng bata ang pabuya. Sigurado ka ba rito, ma? Paano kung magduda si Wendy? Ako ang bahala sa kanya. Ang mahalaga ay mapaamo mo si Vanessa. Sabihin mo aalis ka pa Cebu para sa malaking kliyente. Sige na, ayusin mo ang mukha mo pagpasok mo sa kwarto. Huwag mong ipahalata na naiinip ka na sa amoy gatas mong asawa. Mula sa kabilang bahagi ng nakaawang na pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Wendy. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap-yakap ang natutulog na si Maya. Ang sanggol na inaasam-asam niya sa loob ng maraming taon. Sariwa pa ang tahi ng kanyang operasyon sa panganganak. Bawat paghinga ay tila may punyal na nakadiin sa kanyang puson. Ngunit walang katumbas ang sakit na unti-unting sumisira sa kanyang dibdib ngayon. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Hindi siya pwedeng humikbi. Hindi siya pwedeng gumawa ng kahit anong ingay. Dahan-dahan, sa kabila ng hapdi ng kanyang hiwa, paatras siyang naglakad patungo sa kama at tahimik na nahiga. Pilit pinapakalma ang mabilis at mabigat niyang paghinga. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng kanilang silid. Naramdaman niya ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Mateo na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan ay tila naging amoy ng lason. Hon, gising ka pa ba? Malamig na bulong ni Mateo kasabay ng pagdampi ng kanyang maiinit na labi sa noo ni Wendy. Pinilit ni Wendy na imulat ang kanyang mga mata. Nagkukunwaring pagod at walang alam. Tipid siyang tumango. Kailangan kong lumipad pa Cebu ngayon din. May malaking kliyente na gustong pumirma ng kontrata. Para sa future natin ito, Hon. Lalo na ngayon at nandito na si Maya. Magpapakapagod ako para sa inyo. Wika ng kanyang asawa. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad na halos mapaniwala siya kung hindi lang niya narinig ang usapan sa labas kanina. Tumango muli si Wendy, hindi makabuo ng salita dahil baka sumabog ang galit na nag-aalab sa kanyang lalamunan. Hinalikan siya muli ni Mateo, nagpaalam at mabilis na lumabas ng kwarto dala ang kanyang maleta. Nang makalabas ang asawa, saka lamang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. 7 taon. 7 taon siyang naging bulag. Habang nagpapakamatay siya sa pag-aasikaso ng kanilang bahay, habang nag-iipon siya ng bawat sentimo para sa kanilang kinabukasan, may ibang babaeng inaalagaan ng kanyang asawa. At konsentidor pa ang kanyang sariling biyenan. Hindi pa nakakabawi ang kanyang pusong sugatan ay pumasok naman si Doña Pilar. May dala itong isang mangkok ng matabang na sabaw, umuusok at amoy luya. Malamig ang mga mata ng matanda habang inilalapag ang bandehado sa maliit na mesa. Higupin mo ito para may gatas ka at huwag kang puro reklamo sa asawa mo. Panimula ng kanyang biyenan, tila nagbababa ng utos mula sa itaas. Ang asawa mo, nagpapakahirap sa labas para mabuhay kayo. Tignan mo ngayang sarili mo sa salamin. Haggard na haggard at ang luslos ng tiyan mo. Dapat nga magpasalamat ka at hindi ka iniiwan ni Mateo kahit ganyan ang hitsura mo. Bilang asawa, ang trabaho mo ay mag-alaga ng anak at huwag nang magtanong kung nasaan ang asawa mo. Intindi ba? Nilunok ni Wendy ang pait na tila abdo sa kanyang dila. Opo, ma. Mahina niyang sagot, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa takot na makita ng matanda ang apoy sa kanyang mga mata. Nang makalabas si Doña Pilar, naiwan si Wendy sa bingit ng kawalan. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ni Maya. Isang luha mula sa mata ni Wendy ang tumulo at bumagsak sa pisngi ng kanyang anak. Gamit ang nanginginig, ngunit maingat na mga daliri,
Pinunasan niya ang luhang iyon. Sa sandaling iyon, isang tahimik na sumpa ang namuo sa kanyang isipan. Hindi na siya iiyak muli. Kung kailangan niyang maging bato para protektahan ang kanyang anak, gagawin niya. Babalot na sana siya ng kumot nang mapansin niya ang isang bahagyang pagyanig mula sa ibabaw ng side table sa ilalim ng mga nakatuping damit ni Mateo na hindi nito naipasok sa maleta. Isang lumang modelo ng telepono. Isang teleponong hindi pa niya nakikita kahit kailan. Dahan-dahan niya itong kinuha. Biglang nagliwanag ang screen sa loob ng madilim na kwarto. Isang mensahe ang lumitaw. Salamat kay Mommy Pilar sa regalo. See you in our secret place, hubby. I've waited 7 years for this. I love you. Ang mapusyaw na liwanag mula sa screen ay patuloy na sumisinag sa gitna ng madilim at tahimik na silid. Kinabukasan, tila walang nagbago sa loob ng bahay, ngunit para kay Wendy, ang hangin ay naging mabigat at puno ng lason. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang kirot, hindi lamang mula sa sariwa niyang tahi, kundi sa sugat ng katotohanang natuklasan niya kagabi. Tahimik niyang inayos ang higaan ni Maya nang biglang makarinig siya ng mga boses. Nagmumula ang masayang tawanan ng kanyang biyenan sa sala. Iba ito sa karaniwang mataray nitong tono. Nang silipin niya mula sa tuktok ng hagdanan, nakita niya ang isang pamilyar na figura, si Vanessa Ortega. Nakasuot ang dalaga ng isang masikip na pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang kabataan. At hawak nito ang isang mamahaling itim na bag. Ang mismong bag na binili gamit ang pinaghirapang ipon ni Wendy. Wendy, halika nga rito sa baba. Malakas na tawag ni Doña Pilar. Ipagtimpla mo ng tsa ang bisita natin. Siya si Vanessa, ang pinakamagaling na marketing manager sa kumpanya ni Mateo. May dinala siyang mga importanteng dokumento kaya asikasuhin mo. Kahit na parang pinipilas ang kanyang puson sa bawat hakbang, pilit na naglakad si Wendy patungo sa kusina. Naghanda siya ng tsaa. Iniisip ang lahat ng kasinungalingang bumabalot sa dalawang babaeng nagtatawanan sa labas. Pagbalik niya sa sala, dala ang mainit na inumin sa isang silver na tray. Sadyang pinarinig ni Doña Pilar ang kanyang papuri kay Vanessa. Napakaswerte talaga ng anak ko at meron siyang katuwang sa trabaho na katulad mo, Ineng. Bata, matalino, at palaging sariwa tignan. Hindi tulad ng iba diyan na pinabayaan na ang sarili simula ng manganak at sa bahay na lang nakakulong. Parinig ng matanda habang matalim na nakatingin kay Wendy na maingat na inilalapag ang mga tasa. Nag-angat ng tingin si Vanessa at binigyan si Wendy ng isang matamis ngunit nakakainsultong ngiti. Sinadya nitong ibaba ang kwelyo ng kanyang damit na naglantad sa isang malabong bakas ng pulang lipstick sa kanyang leeg. Naku, Mommy Pilar, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Masyado po kasing nagpapakapagod si Mateo sa gabi. Kailangan niya po ng mag-aalaga para mag-relax paminsan-minsan. Makahulog ang wika ni Vanessa habang marahang humihigop ng tsaa. Ngunit hindi ang pang-iinsulto ni Vanessa ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Wendy. Ang kanyang mga mata ay natuon sa leeg ng kabit. Nakasuot ito ng isang pamilyar na kwintas na may mga antigong perlas. Ang kwintas ng kanyang yumaong lola, ang kaisa-isang pamana na pilit niyang tinatago sa loob ng kanilang vault dahil ito ang huling alaala ng kanyang pamilya. Ibinigay iyon ng asawa niya sa babaeng ito bilang palamuti sa kasalanan. Naramdaman ni Wendy ang matinding init na umaakyat sa kanyang ulo. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng tray na hawak niya. Nakadiin ang kanyang mga daliri hanggang sa maging kasing puti ito ng yelo at halos bumaon ang kanyang mga kuko sa bakal. Gusto niyang isaboy ang mainit na tsaa sa mukha ng dalawa. Gusto niyang sumigaw, magwala, at bawiin ang kwintas na sumisimbolo sa kanyang pinagmulan. Ngunit sa halip na sumabog, malalim siyang huminga at pinakawalan ng isang kalmado at sadyang tipid ng ngiti. Sana ay masarapan ka sa tsaa, Vanessa. Pagpasensyahan mo na kung medyo matabang. Ganyan talaga kapag hindi ka sanay sa tunay na timpla ng isang tunay na pamilya. Mahinahong sagot ni Wendy bago tumalikod ng walang ni isang bakas ng pagluha.
Nang magpaalam na si Vanessa ilang sandali, matapos maubos ang tsaa, sumilip si Wendy mula sa bintana sa ikalawang palapag. Habang naglalakad ang kabit palabas ng gate at papasok sa sasakyan nito, napansin ni Wendy ang isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero sa kabilang kalsada. Lihim nitong kinukuhanan ng litrato si Vanessa gamit ang isang malaking kamera bago mabilis na naglakad palayo at nagtago sa anino ng mga puno. Wala siyang ideya kung sino ang estrangherong yon at kung bakit sinusundan nito ang kabit ng kanyang asawa. Ngunit wala siyang oras upang pag-isipan yon ng matagal. Ang pagkakita sa kwintas ng kanyang lola ay nagtulak sa kanya na buksan ang kanilang maliit na safe sa loob ng aparador. Panginginig ang bumalot sa kanyang buong katawan nang makita niyang nawawala ang kahon ng kanyang mga alahas. Sa ilalim ng bakanting espasyo, naroon ang passbook na nakapangalan sa kanyang anak na si Maya. Ito ang pondo na inipon niya mula sa kanyang sariling sweldo bago siya nagbitiw sa trabaho upang magbuntis. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buklatin niya ang huling pahina. Wala nang laman. Ang buong pondo para sa edukasyon ng kanyang anak ay na-withdraw na noong araw na ipinasok siya sa ospital para manganak. Nakadikit sa pahina ang isang resibo mula sa bangko at sa ibaba nito ay ang isang huwad na pirma na pilit ginaya ang kanyang sulat kamay. Ang pekeng pirma sa resibo ng bangko ay tila isang patalim na direktang nakatarak sa pangalan ni Wendy. Ang pekeng pirma sa resibo ng bangko ay nakatitig kay Wendy. Tila isang halimaw na nagpapaalala kung gaano kalaki ang panlolokong sumisira sa kanyang pagkatao. Habang pinipigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, nakuha ng kanyang atensyon ang sunod-sunod at mariing paghampas sa kanilang kahoy na pinto sa ibaba. Wala si Doña Pilar upang salubungin ang bisita dahil umalis ito papuntang parlor, kaya kahit na parang binibiyak ang kanyang puson sa bawat paghakbang, maingat na bumaba ng hagdan si Wendy. Pagbukas niya ng pinto, isang matangkad na lalaki ang naghihintay sa labas. Nakasuot ito ng pormal na kulay abong suit, may dalang makapal na leather na briefcase, at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ako si Lorenzo Salazar, Senior Auditor mula sa head office ng kumpanya ni Mateo. Pormal at walang emosyong pagpapakilala ng estrangero. Kailangan nating mag-usap, Mrs. Ramirez. We need to discuss this privately. Kahit naguguluhan, pinapasok niya ang lalaki sa kanilang sala. Agad na inilabas ni Lorenzo ang makapal na patong ng mga financial records at malamig itong inilapag sa ibabaw ng glass table. May nakita kaming malaking butas sa pondo ng kumpanya sa nakalipas na mga taon. At ang nakakapagtaka, halos lahat ng malalaking withdrawal at unauthorized transfers na ito ay may approval at pirma mo. Diretsahang akusa ni Lorenzo. Tinitigan ng maigi si Wendy na tila hinuhusgahan ang bawat galaw nito. Ngunit imbes na matakot, ang galit at sakit na kanina pa naiipon sa dibdib ni Wendy ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Bilang dating humahawak ng pananalapi ng pamilya at kumpanya bago siya nagbuntis, alam niya ang bawat sulok ng mga numerong yon. Hinila niya ang mga papel at masusing pinasadahan ang mga nakasulat. Tingnan mo itong maigi, Mr. Salazar, matalim na sagot ni Wendy. Ang kanyang boses ay hindi kakikitaan ng kaba. Ang mga pirma dito ay pare-pareho ang pressure at stroke. Isang taong nagmamadali at pinilit gayahin ang sulat ko. At kung ako ang nagnakaw ng pondo, bakit ko ililipat sa isang dummy account na hindi ko naman pangalan? Higit sa lahat, itinuro ni Wendy ang isang nakakahong petsa sa pinakamalaking withdrawal gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang petsa na ito ay ang mismong araw na nasa operating room ako. Nakikipaglaban ako kay kamatayan na wala ng maraming dugo habang ipinapanganak ang anak ko. Sa tingin mo ba may lakas pa akong pumirma ng tseke habang hinihiwa ang tiyan ko? Natigilan si Lorenzo. Ang lamig sa kanyang mga mata ay biglang natunaw at napalitan ng isang malalim na pagkaunawa. Pinagmasdan niyang mabuti ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang maputlang labi, ang malalalim na itim sa ilalim ng mga mata,
at ang paraan ng pagkapit nito sa sariling baywang upang labanan ang sakit ng panganganak. Naintindihan ni Lorenzo na ang kaharap niya ay hindi isang kriminal na nagnakaw ng pera, kundi isang inang walang kaalam-alam na ninanakawan na pala ng sarili nitong asawa. Sa pagtatangkang tumayo upang ibalik ang mga dokumento, isang biglaang hapdi mula sa sariwang tahi ang bumaon sa katawan ni Wendy. Nawalan siya ng balanse at muntik nang bumagsak. Bago pa man siya lumapat sa sahig, mabilis na naiabot ni Lorenzo ang kanyang kamay at maingat na inalalayan ang siko ni Wendy. Isang paghawak na may limitasyon, walang mali siya, ngunit puno ng matinding paggalang at lihim na awa. "Mag-ingat ka," mahinang wika ng lalaki. Unti-unting inalalayan si Wendy pabalik sa upuan, habang inaayos ni Lorenzo ang kanyang mga gamit na nagulo sa mesa. Isang maliit na litrato ang hindi sinasadyang nahulog mula sa kanyang makapal na folder. Mabilis pa sa kidlat na dinampot iyon ni Lorenzo at itinago sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Bakas sa kanyang mukha ang isang panandaliang pagkataranta na pilit niyang itinago. Isang reaksyon na hindi nakawala sa matalas na paningin ni Wendy. Ngunit pinili na lamang ng ginang na manahimik. Huminga ng malalim si Lorenzo, nag-iba ang timpla ng kanyang boses. Kinuha niya ang huling pahina ng report at marahang inilapit kay Wendy. "Kung hindi ikaw ang kumukuha ng pera, ibig sabihin ay ginagamit ng asawa mo ang pangalan mo para pagtakpan ng malaking luhong ito. 7 taon na nilang binabayaran ng isang mamahaling private property at ang pera ay diretsyong pumapasok sa iisang tao." Sinundan ng mga mata ni Wendy ang itinuturo ng matipuno at malinis na daliri ng auditor. Sa dulo ng linya, nakasulat ang pangalan ng nag-iisang nakikinabang sa pondo ng kumpanya. Isang pangalan na tuluyang sumunog sa natitirang pag-asa sa kanyang pusong sugatan. Ang pangalang Vanessa Ortega na nakaprint ng malinaw sa puting papel. Ang pangalang Vanessa Ortega na nakaprint ng malinaw sa puting papel ay tila nagliyab sa paningin ni Wendy. Unti-unting sinusunog ang natitirang hibla ng kanyang katinuan. Sa ilalim ng mapusyaw at dilaw na ilaw ng sala, tanging ang malalim na paghinga lamang ng 2 tao ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Lihim na dinala ni Lorenzo ang mga confidential na bank statements mula sa head office. Inilabas ni Wendy ang kanyang lumang tala-arawan kung saan nakasulat ang bawat detalye ng kanilang buhay mag-asawa. Magkaharap nilang pinag-aralan ang bawat numero, bawat petsa, at bawat kasinungalingan na nagtago sa likod ng perpektong pamilya Ramirez. Habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri, itinapat ni Wendy ang isang pahina ng kanyang tala-arawan sa isang resibo ng credit card. 14 ng Pebrero, 3 taon na ang nakalilipas. Basag at paos na bulong ni Wendy habang binabasa ang sariling sulat kamay. "Ito ang araw na isinugod ako sa emergency room. Nagsusuka ako ng dugo dahil sa matinding sela ng pagbubuntis ko noon na nauwi sa miscarriage. Hindi siya makapunta dahil may mahalaga raw siyang board meeting." Itinuro niya ang katapat na bank statement. Sa mismong araw at oras na nag-aagaw buhay si Wendy, sa malamig na kama ng ospital, nakarehistro ang isang malaking bayarin mula sa card ni Mateo sa isang sikat na jewelry store, isang diamond necklace. Inilipat niya ang susunod na pahina. "Pang-5 anibersaryo ng kasal namin," sabi niya. "Bagsak ang benta ng kumpanya, kaya sa bahay na lang kami, nagdiwang gamit ang natirang ulam." Tumingin siya sa isa pang dokumento. Nang araw na yon, nagbayad siya ng down payment para sa isang luxury condo unit, nakapangalan kay Vanessa. Bawat petsa ay isang punyal. Bawat numero ay katumbas ng kanyang pawis, luha at dugong inialay sa isang lalaking walang kaluluwa. Habang isinasakripisyo niya ang sariling kaligayahan upang tipirin ang pondo ng pamilya, inuubos iyon ng kanyang asawa upang bigyan ng marangyang buhay ang ibang babae. Hindi na nakayanan ni Wendy. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng makapal na ledger. Ang kanyang mga balikat ay marahas na nanginig. Walang luhang tumutulo,
Walang hikbing lumalabas sa kanyang mga labi, ngunit ang tindi ng kanyang pighati ay halos dumurog sa mga dingding ng kwarto. Isa itong tahimik na pagluluksa para sa 7 taon ng kanyang buhay na ninakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Mula sa kanyang kinatatayuan, naramdaman ni Lorenzo ang isang mabigat na paninikip sa kanyang dibdib. Bilang isang auditor, sanay siyang makakita ng mga taong nasisira dahil sa pera, ngunit hindi siya handa sa tindi ng sakit na pinagdadaanan ng inang ito. Tahimik siyang naglakad patungo sa kusina. Nagtimpla siya ng isang basong maligamgam na gatas at maingat na inilapag ito sa tabi ni Wendy. Hindi siya nagsalita. Hindi niya sinubukang magbigay ng mga walang kwentang salita ng pag-asa. Tumayo lamang siya roon, nagbibigay ng isang tahimik na presensya ng simpatiya na higit pang kailangan ni Wendy kaysa sa anumang paliwanag. Nang maramdaman ni Wendy ang init ng baso sa kanyang malamig na balat, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang mga matang kanina ay puno ng pagdurusa at pagkalito ay biglang nagbago. Nawala ang bakas ng luha. Pinalitan ito ng isang malamig at matalim na tingin, kasing lamig ng yelong hindi kailanman matutunaw. Walang pag-aalinlangang hinawakan ni Wendy ang singsing sa kanyang palasingsingan. Hinilan niya ito ng buong diin. Halos magasgas ang kanyang balat bago niya ito itinapon sa kailaliman ng isang madilim na drawer. Tapos na akong maging mabuting asawa, Mr. Salazar. Malamig na wika ni Wendy. Ang kanyang boses ay tila patalim na bagong hasa. Tutulungan mo ba akong tipunin ang lahat ng legal na ebidensya laban sa kanila? Gusto kong kunin ang bawat sentimong ninakaw nila sa anak ko. Sumang-ayon si Lorenzo ng walang pagdadalawang isip, ngunit may isang bahagyang pagkabalisa sa kanyang mga kilos. Habang mabilis niyang nililigpit ang mga nakakalat na papeles sa mesa upang itago ang mga ito bago mag-umaga, hindi niya napansin ang pagdulas ng kanyang maitim na leather wallet mula sa kanyang bulsa. Bumagsak ang pitaka sa sahig at bumukas ito. Yumuko si Wendy upang pulutin ang nahulog na gamit ng lalaki. Ngunit bago pa man niya ito maiabot pabalik kay Lorenzo, nakuha ng kanyang paningin ang isang maliwanag na ID card na nakaipit sa gilid ng pitaka. Isang driver's license. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Wendy. Parang huminto ang pagtibok ng kanyang puso habang paulit-ulit na binabasa ng kanyang isipan ang buong pangalan na nakaimprenta sa lisensya. Lorenzo Salazar Ortega. Isang Ortega. Ang auditor na nasa harapan niya, ang kaisa-isang taong nagpakita ng awa at nagbigay sa kanya ng ebidensya, ay may hawak din pala ng bank account details ni Vanessa dahil magkadugo sila. Siya ay kamag-anak ng kabit ng asawa niya. Ang nanlalaking mga mata ni Wendy na nakatitig sa lisensya ay nag-aapoy sa panibagong pagtataksil. Ang nag-aapoy na paningin ni Wendy habang nakatitig sa lisensya ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na panlalamig. Umaatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa na tila naghahanap ng balanse mula sa panibagong lindol na yumanig sa kanyang tiwala. Dali-dali niyang inabot ang isang matulis na gunting mula sa lalagyan ng mga gamit sa pananahi at itinapat iyon sa direksyon ng mga nakakalat na dokumento, handang ipagtanggol ang kaisa-isang armas na mayroon siya laban sa pamilya ng kanyang asawa. Isa kang Ortega. Madiin at nanginginig na bulong ni Wendy, ang bawat salita ay may dalang laso ng pagkabigo. Magpinsan kayo ng babaeng sumira sa pamilya ko. Ano ito, Mr. Salazar? Isang patibong. Pinadala ka ba rito para nakawin ang mga ebidensya at siguraduhing walang maiiwan sa akin at sa anak ko? Tinaas ni Lorenzo ang kanyang dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Walang bakas ng galit o pagtatanggol sa kanyang mukha, kundi isang malalim na kalungkutan at pag-amin. Hindi siya humakbang palapit upang hindi lalong takutin ang inang nasa harapan niya. Wendy, please let me explain. Mahinahong pakiusap ng lalaki, ang kanyang boses ay pumapawi sa tensyon ng silid. Oo, pinsan buo ko si Vanessa. Nang madiskubre ko ang mga nakaw na pondo 1 buwan na ang nakakalipas, ang unang plano ko ay linisin ang kalat niya.
Gusto ko siyang bayaran, pilitin na layuan ng asawa mo, at ibaon ang isyong ito para protektahan ang pangalan ng aming pamilya. Humigpit ang hawak ni Wendy sa gunting. Hindi natitinag ang kanyang pagdududa. Huminga ng malalim si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Wendy na puno ng luha at pagod. Pero nagbago ang lahat nang makita kita. Nang makita ko kung paano katratuhin ng biyenan mo habang nag-aagaw, buhay ka pa mula sa panganganak. Nang makita ko ang mga pekeng pirma mo at kung paano ka ginawang kalasag ng asawa mo sa sarili niyang pagnanakaw. Hindi ko masikmura na ang sarili kong dugo ang unti-unting pumapatay sa isang inang walang kalaban-laban. I cannot let them destroy you. Bilang patunay ng kanyang katapatan, maingat na inilabas ni Lorenzo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at pulang USB. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa, malayo sa kanyang sarili at malapit kay Wendy. Nandyan ang lahat ng orihinal na kopya ng mga transaksyon, kabilang ang mga palitan ng mensahe ni Mateo at Vanessa na nagpapatunay ng sabwatan nila. Hawak mo ang leeg ng kumpanya at hawak mo rin ang lisensya ko bilang auditor dahil sa paglabag ko sa confidential na impormasyon. Wika ni Lorenzo. Buhay ko ang isinangla ko rito, Wendy. Iyan ang patunay na kakampi mo ako. Upang bigyan ng espasyo at kapayapaan ang naguguluhang isipan ni Wendy, kusang naglakad si Lorenzo palabas ng pinto. Saktong paglabas niya ay ang pagbuhos ng isang malakas at walang awang ulan mula sa madilim na kalangitan. Ngunit hindi umalis ang lalaki. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng bintana. Hinahayaang basain ng napakalamig na tubig ang kanyang formal na kasuotan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa salamin, na tila isang tahimik na panunumpa ng kanyang katapatan. Pinagmasdan ni Wendy ang estrangherong handang magdusa sa ilalim ng bagyo para lamang makuha ang kanyang tiwala. Unti-unting ibinaba ni Wendy ang hawak niyang gunting. Kinuha niya ang pulang USB at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad. Sa unang pagkakataon, naniwala siyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Akmang bubuksan na sana ni Wendy ang pinto upang papasukin muli si Lorenzo at bigyan ng tuwalya nang biglang bumukas ang pangunahing pintuan ng bahay. Pumasok si Doña Pilar, basa ang laylayan ng damit mula sa parlor at halatang wala sa mood. Mabilis na nag-angat ng tingin ang matanda at nanlaki ang mga mata nang makita ang anyo ni Wendy sa gitna ng madilim na sala at isang matangkad at basang lalaki na kasalukuyang nakatayo malapit sa pinto. Tila bagong pasok lamang mula sa labas. Isang nakakakilabot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ng biyenan. Nakita nito ang perpektong pagkakataon upang baliktarin ang sitwasyon at durugin ang dangal ng kanyang manugang. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Doña Pilar ang kanyang telepono mula sa bag at mabilis na nagdial. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakapako kay Wendy habang idinidikit ang cellphone sa kanyang tainga. Umuwi ka ngayon din, Mateo. Mapanuksong utos ng matanda sa kabilang linya, sadyang nilalakas ang boses upang marinig ng buong kabahayan. May lalaking tinatago ang malandi mong asawa rito sa loob ng pamamahay mo. Ang matalim na pag-alingaw-ngaw ng pagtunog ng telepono mula sa kabilang linya ay tila isang kampana na naghuhudyat ng isang panibago at mas mapanganib na digmaan. Wala pang isang oras mula nang ibaba ni Doña Pilar ang tawag, dumating si Mateo. Ang marahas na pagtulak niya sa pangunahing pintuan ay nagdala ng malamig na hangin sa loob ng sala. Ngunit isang matalim na patunay ang nabuo sa isipan ni Wendy. Wala pang isang oras. Ibig sabihin ay hindi kailanman sumakay ng eroplano ang kanyang asawa patungong Cebu at malamang ay nasa isang malapit na hotel lamang ito upang makipagkita sa kanyang kabit. Bago pa man makapagsalita si Mateo, mabilis na nag-umpisa ang palabas ng kanyang ina. Umiiyak at nagkukunwaring biktima, itinuro ni Doña Pilar ang basang estranghero sa gitna ng kanilang bahay. Tingnan mo ang asawa mo, Mateo.
nagpapakamatay ka sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito? Tapos malalaman ko na nagpapasok siya ng ibang lalaki habang wala ka? Pinalaki kitang may dangal, hindi para gawing motel ang pamamahay natin. Madramang sumbat ng matanda. Ang mga luha ay umaagos na tila isang batikang aktres. Madilim ang mukha ni Mateo, handang ibuhos ang kanyang pekeng galit upang pagtakpan ang sariling mga kasalanan. Ngunit bago pa man siya makahakbang palapit kay Wendy, kalmadong humarang si Lorenzo. Walang bakas ng takot o kaba sa tindig ng auditor nang ilabas nito ang kanyang corporate ED. Good evening, Mr. Ramirez. Ako si Lorenzo Salazar, head auditor ng kumpanya ninyo. Formal na pagpapakilala ng lalaki. Ang boses ay puno ng awtoridad at profesionalismo. Humingi ako ng tulong sa asawa mo ngayong gabi dahil may iniimbestigahan kaming malaking kaso ng tax evasion mula sa isang kakompetensyang negosyo. Dahil si Mrs. Ramirez ang dating humahawak ng financial systems bago siya nag-maternity leave, ang kanyang kaalaman ang tanging makakapagbigay linaw sa mga pekeng transaksyon. Nang marinig ang salitang investigasyon at pekeng transaksyon, biglang namutla si Mateo. Ang galit sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng matinding kaba. Takot na baka ang sarili niyang mga pagnanakaw ang natuklasan ng auditor. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Pilit na ngumiti si Mateo, inayos ang sariling kwelyo at nagpasalamat kay Lorenzo upang mabilis itong mapaalis nang hindi na humahaba ang usapan. Nang tuluyang makalabas si Lorenzo at umakyat si Mateo sa kwarto upang magpalit ng damit, naiwan si Wendy at ang kanyang biyenan sa sala. Nawala ang mga pekeng luha ni Doña Pilar. Pinalitan ito ng isang mapanlait at mapang-abusong ngiti. Lumapit ang matanda at walang pasabing inihagis ang isang manipis na folder sa ibabaw ng mesa. Isang special power of attorney. Pirmahan mo iyan. Malamig na utos ng biyenan. Bagsak ang benta ng kumpanya ni Mateo. Kailangan niyang isalba ang negosyo. Ibenta mo ang kaisa-isang kapirasong lupa na minana mo sa patay mong tatay. Utang na loob mo sa amin ang pagtira mo rito at iyan na lamang ang tanging pakinabang mo sa pamilyang ito dahil wala ka namang kwentang asawa. Alam ni Wendy ang totoo. Hindi bagsak ang kumpanya. Kailangan nila ng pera dahil tinatapos na ni Mateo ang bayad sa marangyang kondo ni Vanessa at wala na silang madukot mula sa naubos ng ipon ng kanyang anak. Ang kalupitan ni Doña Pilar ay umabot na sa sukdulan. Ngunit sa halip na umiyak o makipagtalo, palihim na pinindot ni Wendy ang record button sa kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Iniyuko niya ang kanyang ulo, nagkukunwaring isang talunan at walang boses na manugang habang tahimik na kinukuha ang bolpen. Sige po ma, kung ito po ang makakabuti sa asawa ko at sa atin, ibibigay ko po ang lupa. Mahinang sagot ni Wendy. Pinadidinig ng malinaw sa mikropono ng telepono ang bawat salita bago idinikit ang kanyang pirma sa papel. Nakuha niya ang kailangan niya. Isang matibay na ebidensya ng pangungotong at pang-aabuso. Bumalik si Wendy sa kanyang madilim na silid matapos ang mabigat na tagpo. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang natutulog na anak. Idinikit ang kanyang mukha sa malambot na buhok ni Maya. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit ang luhang iyon ay hindi mula sa kalungkutan, kundi mula sa isang nag-aalab na determinasyon. Patawad, anak, bulong ni Wendy sa gitna ng katahimikan. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pangako. Patawad kung hindi ko mabibigyan ng buong pamilya ang paglaki mo, dahil wawasakin ko ang pamilyang ito bago pa nila tayo tuluyang patayin. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya ang sasakyan ni Lorenzo na nakaparada pa rin sa ilalim ng ulan sa labas ng kanilang gate. Ang mapusyaw na liwanag mula sa telepono ng lalaki ay tumatama sa mukha nito habang mabilis na nag-type ng isang mensahe. Hindi alam ni Wendy kung sino ang kausap nito sa mga oras na yon at kung anong panibagong plano ang binubuo ng auditor laban sa kumpanya ni Mateo. Hindi nagtagal ay pumasok si Mateo sa kwarto. Tila walang nangyaring panloloko. Dumiretso ito sa kama at marahang hinalikan si Wendy sa noo.
Ang mga mata ay puno ng pekeng pagmamahal at pagod. Salamat sa sakripisyo mo, Hon. Salamat at pinirmahan mo ang papel na ibinigay ni Mama. Babawi ako sa inyo ni Maya kapag umayos na ang lahat. Malambing na bulong ni Mateo bago nag-alis ng kanyang suit jacket upang isampay ito sa Celia. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang lukot at makintab na piraso ng papel ang nahulog mula sa panloob na bulsa ng kanyang coat at dahan-dahang lumapag sa sahig. Nang makatulog si Mateo, maingat na bumangon si Wendy at pinulot ang nahulog na papel. Nang tignan niya ito sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Isang resulta ng ultrasound. Sa itaas na bahagi ng papel, malinaw na nakaimprenta ang pangalan ng pasyente, Vanessa Ortega, 5 linggong buntis. Ang lukot na papel ng ultrasound ay tahimik na naghihintay sa sahig. Isang patunay na ang pagkawasak ng kanyang pamilya ay ganap na at wala nang anumang pag-atras. Ang lukot na papel ng ultrasound na hawak ni Wendy ay hindi naging dahilan ng kanyang pagluha. Sa halip, ito ang naging mitsa ng isang malamig at kalkuladong plano sa kanyang isipan. Sa loob ng isang tahimik at liblib na kapihan, malayo sa kanilang subdivision, muling nagtagpo si Wendy at si Lorenzo. Inilapag ni Wendy ang papel sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ng ilang oras na pag-imbestiga sa pirma ng doktor at sa selyo ng klinika, tumingin si Lorenzo kay Wendy na may halong matinding galit at kahihiyan para sa kanyang sariling pinsan. Falsified document ito, Wendy. Formal na kumpirmasyon ng auditor, habang pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Hindi buntis si Vanessa. Binili niya lamang ang peking ultrasound na ito sa isang iligal na gawaan sa Maynila para takutin si Mateo at pilitin siyang makipag-divorce sa iyo sa lalong madaling panahon. Ginamit niya ang takot ng asawa mo. Imbes na magulat o makaramdam ng pait, isang matalim na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Wendy. Mas mabuti, bulong niya habang itinutabi ang papel. Mas madali silang mahuhulog sa sarili nilang patibong. Upang simulan ang kanyang paghihiganti, iminungkahi ni Wendy kay Mateo at kay Doña Pilar na magdaos ng isang napakarangyang binyag at salo-salo para sa unang buwan ni Maya. Sinabi niya sa asawa na ito ang pinakamagandang pagkakataon upang ipakita sa mga kliyente at mga kasosyo sa negosyo na matatag at maayos ang pamilya Ramirez na makakatulong upang maibalik ang tiwala ng mga investor. Dahil sabik sa atensyon at gustong ibalik ang kanilang bumababang reputasyon, agad na sumang-ayon ang kanyang biyenan. Upang mas mapadali ang laro, nag-iwan si Wendy ng isang pain. Isang gabi, sadyang iniwan niyang walang lock ang kanyang telepono sa ibabaw ng side table habang siya ay naghahanda ng gatas sa kusina. Gaya ng kanyang inaasahan, palihim na binuksan ni Mateo ang kanyang mga mensahe. Nakita ng asawa ang isang sadyang ginawang draft ng chat kung saan nagmamakaawa si Wendy sa kanyang mga kamag-anak sa probinsya na ipagbili ang kanilang mga natitirang ari-arian upang ipahiram sa kumpanya ni Mateo. Isang mapang-aping ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Mateo habang dahan-dahang ibinabalik ang telepono. Sa kanyang isipan, napatunayan niyang isang tangang asawa si Wendy na handang isakripisyo ang lahat para sa kanya nang hindi na nalalaman na unti-unti na siyang iginagapos ng sarili niyang kayabangan. Habang papalapit ang araw ng malaking pagtitipon, mas lalong naging tahimik si Wendy. Isang hapon, habang naghahanda ng mga gagamiting kasuotan, hinawakan niya ang mabigat na plancha. Maingat niyang inayos ang puting polo na isusuot ni Mateo sa araw ng binyag. Sa bawat paglapat ng mainit na bakal sa malinis na tela, sa bawat usok na lumalabas mula rito, naramdaman ni Wendy ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Hinaplos niya ang kuwelyo ng polo habang nakatitig sa kawalan. May kasamang malamig na ngiti dahil alam niyang ang polong ito ang huling kasuotang gagamitin ng kanyang asawa bago tuluyang gumuho ang kanyang pangalan at dangal sa harap ng maraming tao.
Ngunit bago pa man dumating ang takdang araw, isang hindi inaasahang istorbo ang kumatok sa kanilang pinto. Si Tita Belinda, ang kilalang tsismosa sa kanilang lugar na may dalang mga dekorasyon para sa handaan, ay pumasok na may dalang makahulugang ngiti. Naku, Wendy, alam mo ba, may nakita akong gwapong lalaki na pumasok dito noong isang araw habang wala ang biyenan mo. Bulong ng kapitbahay habang sumisilip-silip sa loob ng bahay. At balita ko pa mula sa aking kumare sa Maynila. Madalas daw makita si Mateo na may kasamang batang babae sa mga mamahaling restaurant. Sigurado ka bang maayos ang asawa mo? Hindi nagpatinag si Wendy sa mga pasaring ng tsismosa. Sa halip na magalit, ginamit niya ang pagkakataon. Huwag po kayong mag-alala, Tita Belinda. Lahat ng tanong ninyo ay masasagot sa araw ng binyag ni Maya. Siguraduhin ninyong darating ang lahat ng kapitbahay natin dahil may inihanda akong napakalaking sorpresa. Dumating ang umaga ng binyag. Ang buong bahay ay puno ng abala habang si Doña Pilar ay abala sa pag-uutos sa mga katulong. Habang inaayos ni Wendy ang suot ni Maya, nakatanggap siya ng isang maikling mensahe mula kay Lorenzo na nagsasabing handa na ang kanilang abogado para sa legal na laban. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isa pang mensahe sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Vanessa na naglalaman ng matinding banta. I will take what's mine today. Mula sa malayo, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mabigat at mabagal na tunog ng kampana ng simbahan. Hudyat na ang oras ng pagtutuos ay formal nang nagsimula. Ang huling tunog ng kampana ng simbahan ay dahan-dahang napawi. Ngunit ang bawat tibok ng puso ni Wendy ay tila naging mas mabilis at mas matatag. Nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng silid-bihisan ng reception hall. Isang malalim na asul na bestida ang nakabalot sa kanyang katawan na nagtatago sa pangangayayat ng kanyang pangangatawan matapos manganak. Gumamit siya ng matapang na pulang kolorete upang takpan ang pamumutla ng kanyang mga labi at ang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na mga linggo, hindi na siya mukhang isang inang nagdurusa at pinabayaan ng tadhana. Siya ay mukhang isang reyna na handang pumasok sa kanyang sariling digmaan. Nang lumabas siya sa pasilyo patungo sa lobby, naghihintay doon si Lorenzo. Nakasuot ito ng formal na kasuotan, ngunit ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding pag-aalala. Lumapit siya kay Wendy, pinapanatili ang ligtas na distansya, ngunit sapat ang lapit upang marinig ang kanyang mahinang bulong. Handa ka na ba talaga rito, Wendy? Tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang hagupit ng iskandalong ito ay hindi lamang tatama kay Mateo at kay Vanessa. Ang bigat ng kahihiyang ito ay maaring madamay ang pangalan mo at pati na rin ang kinabukasan ni Maya. Are you really ready for the aftermath? Tumingin si Wendy ng diretso sa mga mata ng auditor. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang paningin. Wala nang natira sa akin na maaari nilang sirain, Lorenzo. Kinuha na nila ang tiwala ko, ang ipon ko at ang dangal ko bilang asawa. Pero sila, marami silang dapat mawala. It's time they pay the price. Tumango si Lorenzo, batid na wala nang makakapigil pa sa pasya ng ginang. Mabilis siyang tumalikod upang asikasuhin ang huling bahagi ng kanilang plano sa kontrol ng mga teknikal na kagamitan sa loob ng bulwagan. Sa loob ng reception hall, nagsimula ng magsipag-upo ang mga bisita. Naroon ang mga kasosyo sa negosyo ni Mateo, ang mga pangunahing investor ng kumpanya, ang mga kamag-anak ng pamilya Ramirez, at ang mga kapitbahay na pinangungunahan ni Tita Belinda. Sa gitna ng karamihan, dumating si Doña Pilar na kasama si Vanessa. Walang kahiyang ipinakilala ng matanda ang dalaga sa mga malalapit na kamag-anak bilang kinatawan ng marketing department na may malaking ambag sa kumpanya at sadyang pinaupo ito sa pangunahing lamesa na nakalaan para sa pamilya. Si Mateo naman ay masayang naglalakad sa pagitan ng mga lamesa, hawak ang natutulog na si Maya. Buong giting niyang ipinapakita ang kanyang anak sa mga kliyente. Umaakto bilang isang perpekto, mapagmahal
at responsabling ama. Panayang mangiti niya sa mga kumukuha ng larawan, kampante sa paniniwalang kontrolado niya ang lahat ng takbo ng kanyang buhay. Mula sa gilid ng entablado, tiningnan ni Wendy ang malaking screen ng projector na nakasabit sa gitna ng bulwagan. Nakita niya ang maliit na pulang ilaw mula sa USB na nakasaksak na sa gilid ng laptop ng technician. Ngunit may isang bagay na nagdala ng kaba sa kanyang dibdib. Nasaan ang remote control na gagamitin upang ilipat ang mga slide? Sino ang kasalukuyang humahawak nito? Tumingin siya kay Lorenzo, ngunit abala ito sa pakikipag-usap sa ibang tao sa kabilang panig ng silid, kaya nanatiling isang misteryo kung kanino nakasalalay ang tiempo ng pagpindot. Nagsimula nang makuha ng entablado ang atensyon ng lahat nang marinig ang marahang pagtama ng kutsara sa basong kristal na ginawa ni Tita Belinda upang patahimikin ang mga bisita. Umakyat si Doña Pilar sa entablado na may dalang malawak na ngiti. Hawak ang wireless na mikropono. Gusto ko pong samantalahin ang pagkakataong ito upang bigyang pugay ang aking kamanghamanghang anak na si Mateo. Masayang panimula ng matanda habang nakatitig sa kanyang anak na nakatayo malapit sa gitna ng bulwagan. Siya ang nagligtas sa aming pamilya, ang nagpuyat para sa kumpanya, at ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa aking apo. Hindi na hinayaan ni Wendy na matapos ang dula-dulaan. Sa gitna ng bulong ng mga bisita, mabilis siyang umakyat sa entablado, matatag ang bawat hakbang, at walang pasabing hinablot ang mikropono mula sa kamay ng nagulat na biyenan. Ang matalim at nakakarinding tunog ng mikropono ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang bigla itong agawin ni Wendy, na siyang kumuha sa atensyon at nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Ang matalim at nakakarinding tunog ng mikropono ay tuluyang pumawi sa ingay ng bulwagan. Iniiwan ng lahat ng bisita sa isang malalim at nakakabinging katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Pilar. Pilit na binabawi ang mikropono habang bumubulong ng may matinding galit. Anong ginagawa mo, Wendy? Umalis ka rito? Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng mga bisita? Gigil na bulong ng matanda, ngunit hindi siya pinansin ni Wendy. Humarap siya sa karamihan ng mga bisita, suot ang isang napakaganda, ngunit napakalamig ng ngiti. Ang kanyang boses ay naging matatag at malinaw nang magsimula siyang magsalita. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Wendy. Ang bawat salita ay may dalang kakaibang bigat. Maraming salamat, Mommy Pilar, sa napakagandang pagpapakilala sa aking asawa. Gusto ko pong samantalahin ang napakahalagang araw na ito ng binyag ni Maya upang magbigay ng isang espesyal na regalo. Isang pagpupugay para sa walang katapusang sakripisyo ng aking asawang si Mateo. Itinaas ni Wendy ang kanyang kaliwang kamay, isang senyas para sa technician. Sa isang saglit, ang malaking LED screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng sanggol ay biglang nagbago. Imbes na mukha ni Maya, ang bumungad sa lahat ay ang mga malalaking kopya ng bank statements, mga resibo ng mamahaling hotel sa Cebu, at mga detalyadong transaksyon ng black credit card na ginamit sa nakalipas na mga taon. Malinaw na nakasulat sa screen ang mga petsa at ang pangalan ng nakikinabang, Vanessa Ortega. Nakasulat doon ang halaga ng down payment para sa Marangyang kondo, ang mamahaling bag na binili habang si Wendy ay nasa ospital, at ang patunay ng pag-withdraw sa buong pondo ng edukasyon ni Maya upang ibayad sa luho ng kabit. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mga kasosyo sa negosyo at mga investor ng kumpanya ay nagsimulang tumayo at magbulungan ng may matinding pagkabigla. Si Tita Belinda ay napahawak sa kanyang dibdib, halos hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Namutla si Mateo. Ang hawak niyang baso ng alak ay muntik nang malaglag nang makita ang sarili niyang mga pagnanakaw at lihim na buhay na nakalantad sa harap ng lahat ng taong kanyang pinapahalagahan. Mabilis niyang ibinigay si Maya sa yaya at galit na sumigaw habang tumatakbo patungo sa entablado.
Wendy, anong kalokohan ito? Patayin ninyo ang projector na yan. Sigaw ni Mateo, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at matinding kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa entablado, dalawang matitipunong lalaki na nakasuot ng formal na itim na suit, ang mga security guard na lihim na kinuha ni Lorenzo, ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Pilit na pumalag si Mateo, ngunit hindi siya hinayaang makalagpas ng mga ito. Hindi pa diyan nagtatapos ang regalo ko, Mateo. Malamig na dugtong ni Wendy habang pinipindot ang play button sa kanyang hawak na recorder. Ang buong sistema ng tunog ng bulwagan ay napuno ng boses ni Doña Pilar. Ang pag-uusap nila noong gabi kung saan pinilit nitong pirmahan ni Wendy ang pagbebenta ng lupang minana niya sa kanyang ama ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Maririnig ang boses ng matanda na tinatawag si Wendy na walang kwenta at tanging ang lupa lamang ang kanyang pakinabang. Nalaglag ang panga ni Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang patay na pilit na humihingi ng hangin. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng hiya na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang matalim at maruming reputasyon na pinoprotektahan ng pamilya Ramirez sa loob ng maraming taon ay tuluyang nadurog sa putik sa loob lamang ng ilang minuto. Sa gilid ng karamihan, si Vanessa ay nagsimulang magpawis ng malamig. Tumingin siya sa kanyang paligid. Nakita ang mga mata ng mga tao na puno ng panghuhusga at pagkagulat. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa likod, pilit na nagtatago sa anino ng mga kulum upang makatakas palabas ng pintuan bago pa siya tuluyang harapin ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan na ng kontrol si Mateo. Ang takot na mawalan ng yaman at ang matinding kahihiyan sa harap ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ay nagbunga ng isang hayop na galit. Sa isang mabilis na pagkakataon, nagawa niyang makalagpas sa isa sa mga guard. Mabilis siyang sumampa sa entablado at marahas na sinunggulan si Wendy. Mahigpit na ipinatong ang kanyang mga kamay sa liig ng asawa upang sakalin ito. "Hayop ka! Sinira mo ang buhay ko!" Galit na sigaw ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na pinipisil ang leeg ni Wendy. Sa gitna ng matinding gulo at sigawan ng mga tao, isang baso ng kristal na nakapatong sa malapit na lamesa ang nabangga ng isang tumatakbong bisita na nagdulot ng isang malakas na tunog nang ito ay bumagsak at tuluyang nadurog sa malamig na sahig. Ang tunog ng nadurog na kristal sa sahig ay nalunod sa biglaang pagsulpot ni Lorenzo sa entablado. Bago pa man tuluyang mawala ng hininga si Wendy sa marahas na sakal ni Mateo, buong lakas na hinila ni Lorenzo ang asawa nito pabalik. Sa isang malakas na tulak, bumagsak si Mateo sa sahig ng entablado habang mabilis na humarang si Lorenzo sa harapan ni Wendy upang magsilbing kalasag nito. "Huwag mong hahawakan si Wendy!" Galit na sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang walang tulong ng mikropono. "Bilang senior auditor ng kumpanya, sinisigurado ko sa iyo na haharap ka sa korte. Bukas na bukas din ay formal kang sasampahan ng kasong qualified theft at embezzlement ng pondo ng kumpanya, tapos na ang panloloko mo, Mateo." Sa gilid ng pinto, pilit na sumisiksik si Vanessa sa karamihan upang makatakas, ngunit hindi siya hinayaang makawala ni Lorenzo. Itinuro niya ang dalaga sa harap ng lahat ng bisita. "Vanessa Ortega, huwag kang aalis," madiing tawag ni Lorenzo. "Kasama ka sa demanda. May hawak kaming sapat na ebidensya ng sabwatan ninyo ni Mateo. At alam ko rin ang tungkol sa peking ultrasound na binili mo para tanging sirain ang pamilyang ito. Ginawa mo yon upang pilitin si Mateo na iwan si Wendy at kunin ang pera ng kumpanya. Haharap ka rin sa kasong falsification of documents." Tila gumuho ang mundo ni Vanessa. Ang pangarap niyang maging marangyang asawa ng isang direktor ay tuluyang naglaho. Napalitan ng matinding takot sa malamig na rehas ng kulungan habang ang mga mata ng mga tao sa paligid ay puno ng pandidiri.
Hindi nakayanan ni Doña Pilar ang bigat ng kahihiyan. Isa-isang nagsimulang tumayo ang kanyang mga iginagalang na kasosyo sa negosyo, mga investor, at mga kaibigan sa altalipunan. Walang sino man ang lumapit upang tulungan siya. Sa halip, tinalikuran siya ng lahat habang umiiling sa matinding pagkadismaya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi umakto si Doña Pilar. Ang matinding paninikip sa kanyang dibdib ay tunay na dala ng atake sa puso mula sa kahihiyang sumira sa kanyang pangalan. Napahawak siya sa kanyang upuan at dahan-dahang napaupo sa sahig. Nag-aagaw buhay. Sa gitna ng bulwagang dati ay pinamumunuan niya. Bumalik ang lakas ni Wendy. Maingat siyang lumapit sa nanginginig na yaya upang kunin si Maya at mahigpit na niyakap ang kanyang anak sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagbaba ng entablado, gumapang si Mateo patungo sa kanyang paanan, umiiyak at nagmamakaawa sa harap ng lahat ng tao. "Wendy, please, mag-usap tayo. Para kay Maya, huwag mo namang gawin ito sa akin. Patawarin mo ako." Pagsusuma mo ng asawa, ang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Ngunit hindi siya tinapunan ni Wendy ng kahit isang sulyap. Nilagpasan niya ito, na tila ba isang hangin lamang ang nakaharang sa kanyang daan. Habang dahan-dahang nahahati ang karamihan upang bigyan siya ng daan, ang bawat hakbang ni Wendy ay puno ng dignidad. Walang luha sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at payapang pakiramdam ng kalayaan. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis, naglalakad siya palabas ng impyernong iyon nang may buong paggalang sa sarili. Nang sumapit ang gabi, tahimik na nakaupo si Wendy sa sala ng kanyang bagong upahang apartment. Ligtas na natutulog si Maya sa loob ng kanyang kuna. Nakatitig si Wendy sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ng walang humpay na pagbuhos ng ulan sa kalsada. Pakiramdam niya ay hinuhugasan ng ulan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang makarinig siya ng isang marahas at mabilis na paghampas sa kanilang kahoy na pintuan. Dahan-dahang lumapit si Wendy at sumilip sa maliit na bintana sa gilid ng pinto. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste at ng malakas na ulan, nakatayo si Mateo. Basang-basa ito, magulo ang buhok, nanilisik ang mga pulang mata sa galit at kawalan ng pag-asa, at may hawak na matalim na kutsilyo sa kanyang nanginginig na kamay. Isang matalim na liwanag ng kidlat ang gumuhit sa kalangitan, na sinundan ng isang nakakakilabot na dagundong ng kulog na yumanig sa buong bahay. Ang matalim na liwanag ng kidlat ay muling gumuhit sa kalangitan. Nililiwanag ang anyo ni Mateo sa labas ng pintuan. Ang marahas na hampas ng kanyang kamay sa kahoy na pinto ay patuloy na yumanig sa buong apartment, habang ang bawat sigaw niya ay may dalang matinding desperasyon. "Buksan mo ito, Wendy! Buksan mo!" Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay paos at basag mula sa matinding galit at alak. "Sinira mo ang buhay ko. Wala na akong trabaho. Itinaboy ako ng mga kasosyo ko at wala na akong pera. Ibalik mo sa akin si Maya. Ibalik mo ang lahat ng kinuha mo sa akin." Sa kabila ng matalim na kutsilyo na hawak ng kanyang asawa sa labas, hindi nagpatinag si Wendy. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, lumapit siya sa bintana malapit sa pinto. Matatag ang kanyang tindig habang nakatitig sa lalaking 7 taon niyang pinaglingkuran. Sa ilalim ng malamig na ulan, wala siyang nakikitang matapang na asawa, kundi isang tahimik at kaawa-awang anino ng isang lalaking nabulag ng sariling kasakiman. "Hindi ko sinira ang buhay mo, Mateo." Malamig na tugon ni Wendy, ang kanyang boses ay naging malinaw sa kabila ng ingay ng ulan. "Sinira mo ang sarili mo noong pumasok ka sa kama ng ibang babae gamit ang pera ng anak mo. Sinira mo ang buhay mo noong nagnakaw ka sa kumpanya upang tustusan ng luho ng kabit mo. Ang nakikita mo sa labas ngayon ay hindi gawa ko, kundi ang bunga ng sarili mong mga desisyon. You brought this upon yourself."
Nanginig ang buong katawan ni Mateo sa galit. Itinaas niya ang kutsilyo, handang saktan ng asawa, ngunit bago pa man niya maihampas muli ang hawak na armas, ay isang serye ng asul at pulang liwanag ang nagsimulang gumuhit sa basang kalsada. Ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay bumasag sa gabi. Mabilis na huminto ang sasakyan ng mga awtoridad sa tapat ng gate. Kasabay ng pagbaba ng mga pulis ay si Lorenzo. Lihim nitong sinundan si Mateo nang makita niya itong umiinom sa isang bar malapit sa kumpanya at nagbabantang gagawa ng masama kay Wendy. Agad na dinaluhong ng mga pulis si Mateo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakuha ng mga ito ang hawak niyang kutsilyo. Itinulak siya sa ibabaw ng basang hood ng kotse at narinig ang paglapat ng malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. "Wendy, magbabayad ka. Hindi pa tayo tapos." Sigaw ni Mateo habang pilit na isinasakay sa loob ng mobile car. Ang kanyang boses ay unti-unting lumayo kasabay ng pag-alis ng mga pulis. Kinabukasan, ang balita ng pagbagsak ng pamilya Ramirez ay mabilis na kumalat. Tuluyang na bankruptcy ang kumpanya dahil sa sunod-sunod na pag-withdraw ng mga kliyente at investor matapos ang iskandalo sa binyag. Si Vanessa ay opisyal na tinanggal sa trabaho at permanenteng na blacklist sa buong marketing industry. Iniiwan siyang walang mukhang maihaharap sa publiko. Si Doña Pilar naman, bagamat nakaligtas mula sa pagkaospital, ay naiwang mag-isa sa kanilang malaking mansyon. Ngunit hindi ito magtatagal dahil ang buong ari-arian ng pamilya Ramirez ay kasalukuyan ng kinukuha ng bangko upang pambayad sa kanilang malalaking utang. Ang matandang reyna na dating nandidiri sa kahirapan ay naiwan na ngayon sa dumi ng sarili nilang kahihiyan. Upang tuluyang wakasan ang yugto ng kanyang nakaraan, lumabas si Wendy sa bakuran ng kanyang bagong tahanan. Sa gitna ng mahinang pagpatak ng ulan, dinala niya ang huling maleta na naglalaman ng mga natitirang damit at gamit ni Mateo. Walang pag-aalinlangan niyang itinapon ang maleta sa loob ng malaking basurahan sa tapat ng kalsada. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang magaan na pakiramdam ng paglaya. Pagbalik niya sa balkonahe, naghihintay doon si Lorenzo. Nakatayo ito sa ilalim ng bubong, may hawak na isang makapal na brown folder. May kasamang banayad at sumusuportang ngiti sa kanyang mga mata habang nakatitig sa ginang. "May isa pa tayong kailangang tapusin, Wendy," mahinang wika ni Lorenzo habang iniaabot ang folder sa kanya. Dahan-dahang binuksan ni Wendy ang folder. Ang mga salitang nakasulat sa unang pahina ng dokumento ay nagdala ng isang panibagong lakas sa kanyang puso. Isang petition for annulment ng kanilang kasal ni Mateo. Ang huling pirma ni Wendy sa dokumento ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal ay tila isang formal na pagputol sa kadena na matagal nang gumapos sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng malamig na silid ng korte, nakaupo si Mateo na suot ang payak na kasuotan, malayo sa dating imahe ng isang mayaman at mayabang na direktor. Ang kanyang mukha ay tuyot, nangangayayat at puno ng matinding pagsisisi habang nakatitig sa kanyang asawa. Nang matapos pirmahan ang huling desisyon ng korte na nagbibigay kay Wendy ng buong karapatan sa pag-iingat kay Maya at ang pagbawi sa lahat ng nakaw na pondo, pilit na humabol si Mateo. "Wendy, please! Baka pwedeng bawasan natin ang danyos." Pakiusap ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot sa parusang kulungan. "Paano ako makakapagsimula muli kung kukunin mo ang lahat? Kahit kaunting awa naman para sa pinagsamahan natin." Tiningnan siya ni Wendy ng diretsyo, walang bakas ng galit, kundi isang malalim na kawalan ng pakiramdam. "Ang huling patak ng awa ko para sa iyo, Mateo, ay naubos noong gabi na ninakawan mo ang sarili mong anak para ibili ng bag ang kabit mo. Hinding-hindi ko hahayaang lumapit ka muli kay Maya." Malamig niyang sagot bago tumayo at lumabas ng korte nang hindi na lumilingon. Sa labas ng bulwagan, naghihintay si Doña Pilar. Ang matanda na dating mayaman at mayabang ay nakasuot na ngayon ng payak na damit. Ang kanyang mukha
ay puno ng kulubot mula sa matinding stress ng pagkalugi. Lumapit siya kay Wendy. Pilit na hinawakan ang siko ng dating manugang. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Wendy, aking manugang, tulungan mo ako." Bulong ng matanda habang nanginginig ang mga labi. "Wala na kaming matirhan. Ang mansyon ay kinuha na ng bangko. Alam kong marami kang nakuha mula sa mga na-liquidate na ari-arian ni Mateo. Utang na loob, tulungan mo ako. Pamilya pa rin tayo." Dahan-dahang tinanggal ni Wendy ang kamay ng matanda mula sa kanyang siko. Tinitigan niya si Doña Pilar ng may buong tatag. "Ang utang na loob ko sa inyo, Mami Pilar, ay matagal ko nang nabayaran. 7 taon ko kayong pinaglingkuran. Tiniis ang lahat ng pang-aabuso at ibinigay ang aking dugo at luha para sa pamilyang ito. Wala akong utang sa inyo. Kayo ang may utang sa akin at kay Maya. At ang utang na yon ay hindi ninyo kailanman mababayaran." Mahinahong pahayag ni Wendy bago tuluyang naglakad palayo. Tuluyang pinuputol ang huling hibla ng pamilyang sumira sa kanya. Ilang araw bago lumipad patungong ibang bansa, nakipagkita si Lorenzo kay Wendy sa isang tahimik na parke. Nakatanggap si Lorenzo ng isang kontrata bilang auditor sa Europa upang doon muna magtrabaho. "Kailangan kong lumayo muna, Wendy," wika ni Lorenzo, habang nakatitig sa mga dahong nalalagas sa paligid. "Ang pangalan ng aking pamilya ang ginawa ni Vanessa. Kailangan kong magsimula muli upang linisin ang aking budhi. At sa tingin ko, kailangan mo rin ng oras para maghilom ng mag-isa kasama si Maya." Humarap si Wendy sa lalaking naging kaisa-isang kalasag niya sa gitna ng bagyo. Hawakan ni Lorenzo ang kanyang kamay ng may buong paggalang. Isang haplos na walang mali siya, ngunit puno ng pangako. "Magkikita pa ba tayo, Lorenzo?" Mahinang tanong ni Wendy. "Hayaan nating ang panahon ang magpasya para sa atin." May kasamang ngiti na sagot ni Lorenzo bago tuluyang nagpaalam. Lumipas ang mga araw at lumipat si Wendy sa isang maliit ngunit magandang bahay na napapaligiran ng mga bulaklak. Dito niya sisimulan ang isang bagong buhay kasama si Maya. Isang umaga, tumayo si Wendy sa harap ng malaking bintana ng kanilang sala. Maingat niyang hinawakan ang makapal na kurtina at buong lakas na binuksan ito. Ang mainit at rurok na liwanag ng umaga ay pumasok sa loob ng bahay. Nililiwanag ang bawat sulok ng silid. Walang lihim, walang dumi, at walang kasinungalingan. Tanging siya, ang kanyang anak, at ang isang malayang kinabukasan na puno ng pag-asa. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng kanyang sariling tanggapan, para sa itinatag niyang foundation na tumutulong sa mga nag-iisang ina, abala si Wendy sa pag-aayos ng mga papeles. Ang kanyang buong pagkatao ay nagbago. Mas matatag, mas masaya, at puno ng kapayapaan. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay biglang nabasag nang makarinig siya ng isang marahang pagkatok. 3 beses na tumama ang kamay sa kahoy ng pintuan. Isang pamilyar at ritmikong tunog na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit kailanman ay hindi niya nalimutan. Ang 3 marahang pagkatok na tumama sa kahoy ng pintuan ay nagpatigil sa pag-type ni Wendy sa kanyang computer. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng kanyang opisina. Nakatayo doon si Lorenzo. Ang 3 taon na lumipas ay nagdala ng mas malalim na kapanatagan sa kanyang mga mata, at ang dating malamig na mukha ng isang auditor ay napalitan ng isang banayad at pamilyar na ngiti. Walang marangyang salita, walang mabulaklak na pagbati. Pumasok siya sa loob, isinabit ang kanyang coat, at dumiretso sa maliit na counter sa gilid ng silid. Nang walang tinatanong, kinuha niya ang takure at nagsimulang magtimpla ng tsaa. Inilalagay ang eksaktong dami ng pulot-pukyutan na paborito ni Wendy. Ang simpleng kilos na yon ay nagpapatunay na kahit lumipas ang maraming taon sa magkabilang panig ng mundo, hindi kailanman nalimutan ni Lorenzo ang bawat maliit na detalye tungkol sa kanya.
Habang pinapanood ni Wendy ang usok na lumalabas mula sa tasa, bumalik ang kanyang alaala sa isang tagpo noong nakaraang taon. Naglalakad siya sa isang abalang kalsada sa Maynila nang mapatigil siya sa tapat ng isang maliit at lumang kainan. Sa loob, sa likod ng maruming salamin, nakita niya ang isang lalaking may hawak na basahan, abala sa pagpupunas ng mesa at pagliligpit ng mga pinagkainan ng mga mamimili. Si Mateo, ang kanyang buhok ay maagang namuti, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahirapan, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating kayabangan. Sa sandaling iyon, walang naramdamang galit si Wendy. Walang pagnanais na pagtawanan ng kanyang sinapit at walang gigil na sumumbat. Napagtanto niya na ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad ay hindi ang pakikipag-ayos sa taong sumira sa iyo, kundi ang tuluyang pagbura sa kanila, sa iyong puso, hanggang sa wala ng matirang puwang, kahit para sa matinding galit. Nilagpasan niya ang kainan na yon nang may tahimik na kapayapaan, hinahayaan ang nakaraan na tuluyang mabaon sa limot ng panahon. Si Doña Pilar naman ay nanatiling mag-isa sa isang maliit na kwarto sa probinsya, umaasa lamang sa tulong ng mga malayong kamag-anak, habang si Vanessa ay tuluyang nawala sa kanyang radar. Sila ay naging mga estranghero na lamang sa kanyang kwento. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang foundation na tumutulong sa mga nag-iisang ina upang makabangon mula sa pang-aabuso sa pananalapi at emosyon, natagpuan ni Wendy ang kanyang tunay na layunin. Ang bawat inang natutulungan niyang tumayo sa sarili nilang mga paa ay tila isang patunay na ang kanyang sariling pagdurusa ay may malalim na kahulugan. Kung mayroon man siyang gustong iwanang aral sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento, ito ay ang katotohanang hindi dapat matakot ang isang babae na magsimula muli mula sa simula. Ang halaga ng kalayaan at tunay na kaligayahan ay madalas na nangangailangan ng pagkabasag ng isang huwad at mapanlinlang na tahanan. Ngunit ang gantimpala ay ang muling pagkakahanap sa iyong sariling kaluluwa, ang pagbawi sa iyong dangal at ang pagtatayo ng isang buhay kung saan ikaw ang may hawak ng sarili mong tadhana. Nang hapon ding iyon, naglakad si Wendy at si Lorenzo patungo sa parke malapit sa kanyang tahanan. Naupo sila sa isang kahoy na bangko sa ilalim ng malaking puno ng akasya habang ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanilang mga mukha. Sa malawak na damuhan, masayang tumatakbo si Maya na ngayon ay isang malusog at bibong 4 na taong gulang na batang babae. Ang kanyang matatamis na tawa ay umalingaw-ngaw sa paligid habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo, hinayaang marahang sumandal ang kanyang balikat sa balikat ni Wendy. Hindi lumayo si Wendy. Sa halip, hinayaan niyang maramdaman ang init at kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa isang lalaki. Isang pamilyar, tahimik at mapagkakatiwalaang lakas ang bumalot sa kanila. Walang mga pangako ng kasalang binigkas, walang mabulaklak na salita ng pag-ibig, kundi isang tahimik na pagkaunawa na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sila ay narito na sa wakas sa kanilang bagong simula. Ang mapupusyaw na gintong sinag ng papalubog na araw ay dahan-dahang nagpinta ng kulay rosas at orange sa kalangitan, habang pinagmamasdan nila ang paglalaro ni Maya patungo sa isang mapayapang bukas.